Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Mia at Hugo. Malakas na halakhak ang pinakawalan ni Mia nang muli na naman siyang manalo sa sugalan. Akin ang mga taya nyo. Sorry na lang. Better luck next time. Ako na naman ang nagwagi ngayong gabi. Paalam! Hanggang sa muli! Sinamsam na ni Mia ang perang nasa ibabaw ng lamesa, saka inilagay sa bag niya bago siya umalis sa lugar na iyon. Isa si Mia sa pinakamagaling na sugalera sa bayan ng San Antonio. Siya ay 25 years old at 10 taon na rin siyang nagsusugal, kaya naman hindi na nakapagtataka ang galing niya sa iba't ibang uri ng sugal. Paalis na siya nang bigla siyang may nakabangga ang lalaki. Nakasalamin ito at nakasuot ng itim na tuxedo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong ni Mia, saka ito inirapan. Nilapitan naman siya kaagad ng mga nakaitim na lalaki, nakasama pala ng malaking nilalang na iyon. Don Hugo, may problema ba rito? Tanong ng mga ito. Wala naman. Nadapuan lang ako ng lamok. Uwi ka ng lalaki, saka pinagpagan ang parteng nabangga ni Mia bago ito naglakad paalis. Anong sabi mo? Pahabol na sigaw ni Mia, pero hindi na siya binansin ng mga iyon. Mukha ba akong lamok? Ang sama ng ugali Ang ganda-ganda ko kaya, sabi ng lola ko. Nakarating na si Mia sa bahay at nakangiting sinasalansan ang kanyang mga pera sa secret vault na nasa sahig. Sa ilalim kasi ng sofa sa sala ay doon niya itinatago ang lahat ng mga napalanunan niya. Makakabili rin ako ng isla at doon ako maninirahan habang buhay. Pagkatapos nun, titigil na ako sa pagsusugal, katulad ng pinangako ko kay lola. Wala na kasing mga magulang si Mia at tanging sa lola niya na lang siya naiwan. Ngunit nitong nakaraang buwan ay pumanaw na rin ito. Kaya naman nabaon din siya sa utang at naubos ang ilang mga ipon niya para roon. Kahit nagluluksa pa rin ay sinisikap niyang kumita ng pera para sa kanyang sarili at sa hinahangad niyang kinabukasan. Pinunasan ni Mia ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang picture frame na katabi ng vault. Huwag ka mag-alala, Lola. Hindi ko nalilimutan ang pangako ko sa'yo. Aayusin ko ang buhay ko, pero hindi pa ngayon. Basta, umasa kang hindi ko dadalhin ng sarili ko sa kapahamakan, katulad ng mga pangamba mo sa akin. Magiging maayos ako, kahit mag-isa na ako dito sa mundo. Sinara na ni Mia ang sahig at ibinalik na ang carpet roon, pati na rin ang sofa ay tinulak niya para matakpan ang secret vault niya. Kailangan ko nang matulog para bukas. Maaga ako sa sugalan at makarami ako ng kobra. Nakangising natutulog si Mia sa kanyang kama at nang kinabukasan ay maaga nga siyang pumunta sa sugalan. Sinalubong siya ng mga madalas niyang makalarong mga lalaki. Mia, ang aga mo yata ngayon. Uwi ka ng isa. Siyempre naman. Handa ko na kayong patumbahin. Kayo ba? Handa na ba kayong maging butata muli ngayong araw? Ang yabang mo talaga, Mia. May araw ka rin talaga sa amin. Makakabawi kami sa'yo, hindi ba? Sabi ng isang lalaki. Oo, Mia. Humanda ka, Mia. Dahil ngayong araw na iyon, ikaw naman ang uuwing luhaan. Naku! Puro naman kay dada. Halika na at magsimula na tayo para makita natin kung sinong mananalo sa araw na ito at mag-uuwi na naman ng mga limpak-limpak na salapi. Pumwesto na si Mia sa table na karaniwan nilang nilalaruan. Kung matapang ka talaga, Mia, dito tayo maglaro sa kabilang lamesa. Masyado na kaming minamalas dyan. Wala naman sa lamesa yan, mga bugok. Nasa tao yan. Maswerte lang talaga ako kaya hindi niya ako mapapabagsak
kahit dyan pa tayo pumwesto. Nagkatingin na naman ang tatlong lalaki nang mapasunod nila si Mia na umupo sa table na tinutukoy nila. Lihim silang nakangisi at natatawa. Nagsimula na ang pagbalasa ng baraha at ang mga tayaan. Napakunot ang noo ni Mia nang makatanggap siya ng pagkatalo sa unang round. Ano na, Mia? Akala ko ba'y nasa tao ang swerte? Mukhang minamalas ka yata ngayon. Sa buhay, hindi naman palagi mo nanalo, no? Hindi araw-araw Pasko. At isa pa, unang round pa lang to, no, mga loko. Babawi ako. Tataya ako nagdoble. Nagsitawa na naman ang tatlong mga lalaki habang tumatango-tango. Huwag na masyadong maraming salita. Maglaro na tayo ulit. At nagsimula na nga ang ikalawang round, pero napapailing na lang si Mia dahil muli ay minalas na naman siya at natalo. Nagngingit-ngit na ang kanyang mga ngipin habang pinagmamasdan ang kanyang mga sunog na baraha. Pero hanggang sa maubos ang kanyang pera ay hindi siya nanalo kahit isang beses. Oh, kala ko ba papatumbayin mo kami? Bakit parang ikaw yatang lulubog sa upuan dahil sa kahihiyan? Manahimik kayo! Babalik ako at papakainin ko kayo ng alikabok. Hintayin niyo ako at babawian ko kayong lahat. Bilisan mo dahil hihintayin ka namin, Mia. Tatalunin ka namin. Malakas na tawa ang narinig ni Mia mula sa mga kalaro niya, pati na rin sa mga ngayon niya lang napansing manonood. Kanina pa pala sila napapalibutan ng mga tao. Ibig sabihin, maraming nakakita sa kanyang pagkatalo. Bitbit ni Mia ang bag niyang wala ng laman dahil naubos na sa sugalan. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa dahil baka nga minalas lang siya ngayong araw. Bukas. Babalik ako bukas. Siguradong makakabawi na ako. Tignan natin kung saan kayo dadalhin ng mga kayabangan nyo. Papayakin ko kayong lahat. Bulong ni Mia sa kapatabog na umalis sa lugar na iyon. Pero kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay ganoon muli ang nangyari. Natalo na naman siya kaya inis na inis siya sa mga pangangantsaw ng tatlong lalaki sa sugalan. Sigurado ka bang magaling ka, Mia? Baka naman dinadaya mo lang kami dati. Oo nga, Mia. Bakit wala ka ng ubra sa amin ngayon? Humina ka na ba? Baka kailangan mo nang mag-ensayo ulit. Umuusok ang ilong ni Mia nang sagutin ng pabalik ang mga lalaki. Baka kayong nandaraya. Nakakapagtaka kung bakit nanalo kayo sa akin. Dati naman, ni Singkong Duling, hindi kayo makakabig. Huwag kang mambintang, Mia. Wala kang ebidensya. Baka gusto mong kasuhan ka namin sa mga pinagsasabi mo. Halatang nayamot ang mga lalaki sa sinasambit sa kanila ni Mia. Kung sigurado kang nandaraya nga kami, patunayan mo. Maglaro pa tayo. Hanggat wala kang pruweba, huwag mo sa aming isisi ang kamalasan mo. Giit pa ng isa. Nakakuyom ang mga kamay ni Mia habang nanilisik ang mga mata sa mga lalaki. Masyadong naapakan ang pride niya dahil ang mga ugok na iyon ay nananalo na sa kanya. Pinatunog ni Mia ang kamay niya at nag-warm up pa bago muling umupo sa lamesa. Kailangan niyang maglaro ulit para madiskubre kung may kababalaghan ngang ginagawa ang mga lalaki sa kanilang laro. Pero hindi niya namalayan na naubos na ang pera niya. Parang basyo ka na, Mia. Umuwi ka na lang at baka kung ano pang maitaya mo sa amin, hindi ka namin tatanggapin. Hindi pa ako uwi. Maglaro pa tayo. Dinadayan niyo ako eh. Mga ungas talaga kayo. Inisahan niyo ako. Nasaan ang ebidensya mo, Mia? Sa pagkakaalam namin, malinis kaming naglalaro. Malinis? Kahit budhi ang usapan dito, hindi malinis ang inyo. Ibalik niyo sa akin ang pera ko, mga mandurugas. Tumaas na ang boses ni Mia dahil sa galit. At dahil sa kakasigaw niya sa loob ng sugalan, ay naalarma na ang lahat. Oy, Mia, lasing ka na ba? Masyado ka na yatang maraming naiinom.
Umalis ka na rito! Hindi ako lasing, pwede ba? Wala nga akong pambili ng alak. Bakit ako magiinom? Paubos lang ang pera ko eh. Ubus na pala ang pera mo. Bakit hindi ka pa umalis? Babawi ako sa mga yan. Hindi pwedeng umuwi ako nang hindi mo lang nananalo kahit isa. Paano ka mananalo? Paano ka naman, Mia? Mabuti pa. Umalis ka na rito. Wala nang lugar ang mga katulad mo sa sugalang to. Wala ka ng pera. Ito 20. Pamasahe mo para umalis ka na. Lalong nandilim ang mga mata ni Mia nang hagisan siya ng lumang 20 ng isa sa mga lalaking nakalaro niya kanina. Gago ka pala eh! Anong tingin mo sa akin? Pulubi na kailangang limusan? Sinugod ni Mia ang lalaking iyon at inupakan, dahilan para magkaroon ng gulo sa loob ng sugalan. Kung hindi pa umawat ang mga guard, ay paniguradong napuruhan na si Mia. Gula-gulanit ang damit niya nang ihagis siya sa labas ng pinto. Umalis ka na rito! Kung ayaw mong ipapulis ka na namin! Pinagsarahan na siya ng pinto at kasabay nun ay ang malakas na ulan na pumatak mula sa langit. Nag-igting ang panga ni Mia habang masama ang tingin sa sugalang iyon. Tumayo siya at inayos ang kanyang sarili bago naglakad paalis. Tandaan niyo to! Gagantihan ko kayo! Kayong lahat! Mga mandaraya! Nagpatuloy na siyang maglakad at lingid sa kanyang kaalaman na may nalampasan siyang isang malaking lalaki na kanina pa siya pinapanood mula sa kanyang itim na kotse. Basang-basa si Mia nang makarating siya sa kanyang bahay. Tinignan niya ang sahig kung saan naroon ang mga pera niya at halos manlumo siya nang makitang wala na siyang pera kahit 5. Anong ginawa mo, Mia? Paano ng pangarap mong isla? Napaluhod si Mia at sa pagkakataong iyon, pumagsak na rin ang mga luha niya sa pisngi. Lola, sorry. Ngayon lang ako naimusmasan. Kahit pala ang bahay na to, laitay ako. Unti-unting bumalik sa alaala ni Mia lahat ng laro niya na inunahan siya ng yabang. Sige siya sa taya at hindi niya namalayan na wala na talagang natira sa kanya. Anong gagawin ko ngayon, Lola? Naputol ang pagkausap ni Mia sa kanyang sarili nang marinig niya ang malakas na pagkatok sa pinto ng kanyang bahay. Umakyat ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang sunod-sunod ang naging katok nito. Mabilis siyang pumunta sa bintana para silipin kung sino ang naroon sa harapan ng bahay niya at nakita niya ang isang itim na kotse. Napamura si Mia nang lumagabag ang pinto at para bang sisirain na ito. Kampun ba siya ng lalaking nakasuntok ko kanina? Kukuhanin niya na ba yung bahay na to? Pero bakit parang marami sila at may mga dalang baril? Napalunok si Mia at isa lang ang naisip. Napatingin siya sa back door. May mga anino rin doon at para bang napalilibutan na siya ng mga tauhan ng masasamang loob. Sigurado ka bang itong bahay niya? Narinig ni Mia ang isang boses ng lalaki. Malagom iyon at nakakatakot. Yes, boss. Dito nga nakatira si Mia San Diego. Nangilabot ang buong katawan ni Mia nang marinig ang kanyang pangalan. Ano pang hinihintay niyo? Pasukin niyo na. Naalarma si Mia at dali-daling kumilos. Hindi na siya nakapagpalit ng damit at pumunta sa itaas ng kwarto niya. Sandali, si Lola, hindi ko siya pwedeng iwan. Bumalik si Mia upang kunin ang picture frame kung nasaan ang litrato ng kanyang lola at sakto namang bumukas ang pinto. Ayun siya! Si Mia San Diego! Napalingon si Mia pero hindi na siya nag-aksaya ng oras at umakyat na sa hagdan papunta sa kwarto niya. Mabilis naman siyang hinabol ng mga lalaki. Pero matapang siyang tumalon sa balcony ng kwarto niya at tuluyan nang nakatakas. Hindi ako sigurado kung sino sila, pero mabuti nang tumakbo ako palayo
para maprotektahan ko ang buhay ko. Ayoko munang makasama si Lola nang wala pa akong napapatunayan. Sambit ni Mia habang kapit-kapit ang picture frame at tumatakbo sa ilalim ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung saan ako patungo, pero bahala na. Gagawa ko ng paraan para muling makapagsimula muli at makapaghiganti sa mga nangdaya sa akin. Bibilhin kong isang pangarap ko para doon ko dalhin si Lola at baka sa ganon, pwede na akong mamatay. Patuloy na tumakbo si Mia hanggang sa tuluyan na siyang makalayo at napadpad siya sa isang baryo na walang ni isa siyang kilala. Wala bang masisilungan kahit isang kubo rito? Pagod na ako. Wika niya sa kanyang sarili habang hinahabol ang sariling hininga. Pinilit niyang makahanap ng matutuluyan at kahit hinang-hina na, ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang isang mansyon. Pupuntahan niya sana iyon at pipindutin ang doorbell nang biglang may nakita siyang itim na kotseng paparating. Pamilyar ang kotseng yun ah. Hindi kaya nahabol nila ako? Kailangan kong makaalis. Kailangan kong pumunta sa lugar na maraming tao para hindi nila ako magawang patayin. Muling tumakbo si Mia kahit na nangihina ang kanyang tuhod. Madilim pa naman ang kalangitan dahil sa matinding ulan at parang wala nang kahit na sinong tao ang nasa kalsada. Nawawalan na siya ng pag-asa pero sandali lang iyon nang makarating siya sa bayan. Sa wakas, marami ng tao. Nakangiti niyang sambit at saktong pagkarating niya sa gitna ng maraming tao ay nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya dahil sa mga boses na bumubulong sa kanyang tenga. Unti-unting iminulat ni Mia ang mga mata niya at sumalubong sa kanya ang mga muka ng mga tsismosang babae. Gising na siya! Oo nga, Mare! Gising ng babae! Sigaw ng isang alis ng mga tao sa paligid. Nawari ay naghihintay ding magkamalay si Mia. Tinulungan nilang makabangon si Mia at kapwa sinagot ang mga tanong nito. Nasaan ako? Narito ka sa bayan ng Alejandro. Nakita ka naming nahimatay ka sa gitna ng pamilihan. Ano bang nangyari at bakit sira-sirang damit mo? Napatingin si Mia sa kanyang damit. Nako, pinagsamantalan ka ba ng mga lalaki? Magsasalita na sana si Mia nang sumabat ang isang matandang babae. Nako, huwag niyo nga muna siyang tanungin. Heto ang mga damit. Magpalit ka muna doon sa palikuran. Nakita ni Mia ang bestidang inaabot sa kanya ng matanda. Nanubig ang gilid ng kanyang mga mata nang makita ang muka ng matandang iyon, kahawig ng lola niya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Hindi sumagot si Mia. Kundi ay niyakap ang matanda. Nagkatingin na naman ang lahat dahil biglang pumalahaw ng iyak si Mia. Ang matanda ay hinayaan na lamang na umiyak si Mia hanggang sa kumalma ito. Pagkatapos mong magpalit ng damit, bumalik ka rito at bibigyan ka namin ng pagkain. Tapos, pupunta tayo sa pulisya para i-report ang mga nangyari sa'yo. Sinunod ni Mia ang utos ng matatanda. Dala ang bestida ay pumunta siya sa palikuran upang palitan ang damit na kanyang suot. Humugot ng buntong hininga si Mia habang pinagmamasdan ang refleksyon niya sa salamin. Naiiyak siya sa kanyang sinapit. Ano ba kasing ginawa mo sa buhay mo, Mia? Bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Wala ka ng pera. Saan ka napupulutin? Pinunasan ni Mia ang kanyang luha at saka lumabas ng banyo. Pero ang problema, hindi niya na maalala ang daan pabalik sa mga matatanda. Naglakad siya upang hanapin iyon pero hindi niya na mahanap. Naku po, Mia. Magaling ka nga sa sugal. Pero sa direksyon, mahina ka. Nakakainis ka. Ngayon mo pa talaga pinaira lang kabubuhan mo. Natigil si Mia sa paglalakad nang may makita siyang grupo ng mga lalaking nakaitim. Agad siyang kinabahan dahil parang iyon ang mga lalaking nakaengkwentro niya kagabi.
Nasundan yata nila ako. Ano nang gagawin ko ngayon? Umatras si Mia upang magtago, pero nakita niyang may mga lalaki na ring nakaitim na suit sa daang iyon. Wala na siyang mapupuntahan. Alam mo ba, friend? Chance mo na to. Naghahanap ng maid si Don Hugo. Don Hugo? Yung nakatira sa itim na mansyon? Rinig na bulungan ni Mia sa may tabi niya. Sinuriyapan niya ang mga ito at nakita niyang mga bading ang nag-uusap. Ang tinutukoy ba nilang mansyon ay yung nakita kong mansyon kagabi? Tanong ni Mia sa kanyang isip. Oo, doon nga girl. Hindi ba't matagal mo nang gustong makita si Don Hugo? Bakit hindi ka mag-apply? Ayoko na roon. Nakakatakot ang mansyon niya. Dahil balita ko, yung mga maid na nag-a-apply, hindi na raw nakakalabas. Kahit bading ako at crush ko siya, never! Hindi ko sasacrifice ang ganda ko, no? Muling nilingon ni Mia ang mga lalaking nakaitim at papalapit na ito sa dako niya. Kaya naman, wala na siyang choice kung hindi ang kapitan ang mga bading na kapwang nagulat sa biglaan niyang pagdikit sa kanila. Sabihin niyo nga sa akin, paano mag-apply sa mansyon ng Don Hugo na yon? Mag-a-apply ako. Sambit ni Mia sa seryosong boses. Hindi man kilala ng mga bading si Mia, ay sinagot na lamang nila ang tanong nito. Puntahan mo lang ang mansyon at mag-doorbell ka. Kusa ka ng pagbubuksan doon at hanapin mo lang si Don Hugo. Naiintindihan ko. Maraming salamat. Tinapik ni Mia ang magkabilang balikat ng dalawang bading saka umalis at hindi na pinansin pa ang mga sigaw nito. Sandali! Hindi mo kilala si Don Hugo, babae! Wala nang pakialam si Mia kung sino man si Don Hugo. Ang mahalaga ngayon ay makatakas siya sa mga lalaking nakasuot na mukhang trabahador ng lalaking nabira niya ng suntok sa sugalan. Narito na ako. Wika ni Mia sa kanyang sarili nang makarating siya sa itim na mansyon. Siguradong ito na yung mansyon na tinutukoy ng mga bading kanina. Ang mansyon ni Don Hugo. Mag-a-apply akong maid para makapag-stay in at makapagtago. Tama, magandang plano yun. Lalo pa ngayon wala akong perang pambili ng pagkain at wala akong bahay. Ito lang ang sagot. Huminga ng malalim si Mia at saka pinindot ang doorbell. This is it, Pansit. Maya-maya lang ay bumukas ang gate. Nakaramdam ng kaba si Mia pero wala nang atrasan to. Kaya naman naglakad na siya papasok. Saktong pagtapak ng kanyang paa sa loob ay sumara na rin ang gate. Lalong bumigat ang kanyang paghinga at nakutkot niya na lamang ang kuko sa takot na nararamdaman dahil naalala niya rin ang narinig niya kanina. Hindi na nga ba nakakalabas ang maid na pumapasok sa mansyon niya na to? Tanong ni Mia sa kanyang sarili. Pero wala akong pakialam. Narito na ako. Kesa naman mamatay ako sa labas. Haharapin ko na lang kung anumang pagsubok ang pagdaanan ko rito sa loob ng mansyon ni Don Hugo na tinutukoy nila. Matapang na pumasok si Mia sa mansyon at nakasalubong niya ang isang malaking lalaki. Sino ka? Aplikante ka rin ba? Oo, mag-a-apply din ako bilang maid ni Don Hugo. Marami bang nag-a-apply? Saan ako pwedeng maghintay? Walang ibang nag-a-apply. Ikaw pa lang. Totoo? Bakit naman? Dahil ba natatakot sila? Narinig ko nga na hindi na raw nakakalabas ang maid na nagtatangkang pumasok sa mansyon na to. Bakit? Pinapatay niyo ba sila? Kung yan ang tingin mo sa akin, bakit ka pa pumunta rito? Napalingon si Mia sa lalaking nagsalita. Halos mapanganga siya sa malaking lalaki na mas matangkad pa kesa sa nasa harapan niya ngayon. Mukhang iyon ang tinutukoy nilang si Don Hugo. Gwapo ito at makisig at totoong nakakatakot. Hindi ka ba takot mamatay? Dagdag na tanong pa ni Don Hugo. Matikas na nakatayo sa may hallway na mukhang kanina pa rin nag-aabang ng aplikante.
Ganon na rin naman ang magiging kapalaran ko sa labas. Kaya mabuti pang dumito na ako. Dahil wala akong pera at tirahan. Hindi mo pa naman siguro ako papatayin, hindi ba? Kailangan mo ng katulong. Masipag ako sa gawaing bahay. Maasahan mo ako. Napangisi si Don Hugo at nakapamulisang naglakad papunta sa dalaga. Tinanguan niya ang lalaking sumalubong kay Mia kanina at mukhang naintindihan naman iyon ng lalaki. Kaya umalis na. Naiwan si Mia at Don Hugo sa hallway. Kapos sinisiguro kung mapagkakatiwalaan ang bawat isa. Anong pangalan mo? At ilang taon ka na? Ako si Mia San Diego, 25 years old. At saan ka nakatira? Wala na akong tirahan. Napakunot naman ang noo ni Don Hugo. Bakit? Anong nangyari sa bahay mo? Umiwas ng tingin si Mia at piniling magsinungaling sa lalaki. Nasunog kaya wala na rin akong pera. Hindi halata sa suot mong bestida na wala kang pera o anuman. Ibinigay lang to sa akin ng mga matatandang babae kanina sa bayan. Napahawak sa baba si Don Hugo. At paano mo nalaman na naghanap ako ng katulong? Sa bayan din, narinig ko sa mga bading na naghahanap ng katulong ang mansyong to. Kaya naisip kong mag-apply, lalo ngayon at kailangan ko ng matutuluyan at pagkain para mabuhay. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ano? Tanggap na ba ako? Sabi ng lalaki kanina, wala pa raw ibang nag-a-apply bukod sa akin at mukhang walang ibang mag-a-apply dahil sa mga bali-balita tungkol sa'yo. Napangisi naman si Don Hugo. Sa tono ng pananalita mo, parang pinapalabas mo na mas kailangan kita kaysa kailangan mo ako. Hindi sa ganun. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo ng katulong at kailangan ko rin ng matutuluyan. Hindi basta-bastang katulong ang hinahanap ko, Miss Mia San Diego. Namutla naman si Mia sa sinambit ng lalaki. Ano palang hinahanap mo? Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Kahit ano pa yan, basta tanggapin mo lang ako. Kung kailangan kong lumuhod, luluhod ako. Lalo namang napangisi si Don Hugo nang makitang lumuhod ang dalaga. Lumapit siya at itinapat ang kanyang ibabang katawan sa mukha ni Mia bago hinawakan ang baba ng babae. Masyado kang matapang. Ganito ka ba kadesperada? Tumango si Mia. Kulang na lang ay magmakaawa siya. Dala pa rin niya sa alaala ang lahat ng nangyari kagabi sa sugalan, maging sa nangyari sa bahay niya. Kung hindi niya gagawin ito, mauuwi lang sa lahat ang mga paghihirap niya. Gusto niya pang makaganti sa mga nandaya sa kanya. Kung ganon, ngumanga ka. Bumugso ang kaba sa dibdib ni Mia. Alam niya na ang dahilan kung bakit pinapanganga siya ng lalaki. At mukhang nasagot na rin ang tanong niya kung bakit wala nang naisang nagtangkang mag-apply dito bukod sa kanya. Habang nakahawak sa baba niya si Don Hugo, ay kinalas nito ang sinturon at ibinaba ang zipper ng pantalon. Napalunok siya at piniling sundin na lamang ang kagustuhan ng Don. Ngumanga siya at pumikit. Hindi niya gustong makita ang sasapitin ng kanyang bibig sa kamay ng lalaki. Ilang segundong lumipas pero walang lumalapat sa kanyang bibig at dila. Unti-unting iminulat ni Mia ang kanyang mga mata at nakitang nakatingin sa kanya si Don Hugo. Tanggap ka na. Tumayo ka na riyan at sumunod sa akin sa loob. Magpipirmahan tayo ng kontrata. Binitawan ni Don Hugo ang baba ni Mia, saka isinara ang pantalon bago tumalikod. Napatayo naman si Mia at halos hindi makapagsalita sa nangyari. Sinusubukan lang ba siya ni Don Hugo kung tapat siya sa mga sinabi niya? Salamat, Don Hugo. Lumawak ang ngiti ni Mia, saka sumunod kay Don Hugo sa opisina nito. Halos malaglag nga ang panga niya nang makita ang malawak at malaking mansyon nito sa loob. Mataas din at parang may 5 palapag. Siya lang bang nakatira dito? Ibig kong sabihin,
Bukod doon sa lalaki kaninang nakasalubong ko. Bulong ni Mia sa kanyang isipan habang binabaybay ang daan patungo sa tinutukoy na opisina ni Don Hugo. Halos lahat nga ng makita niya ay parang mamahalin na para bang isang kasalanan na mahawakan ng isang hampas lupang kagaya niya. Saka ka namamanga sa paligid. Pumasok ka na sa loob. Hindi mo naman siguro gustong magbagong isip ko. Umiling si Mia. Hindi, nariyan na ako, Don Hugo. Pumasok na si Mia kasunod ni Don Hugo sa opisina at kahit roon ay napahanga siya. Ang mga gamit na naroon, ang mga upuan, ang table, ang kahit na ano, gawa sa mamahalin at babasaging materyales. At parang wala ni isang alikabok. Sigurado bang kailangan nila ng katulong sa lugar na to? Maupo ka. Sumunod naman si Mia at naupo sa tapat ng lalaki. Narito ang kontrata natin. Magtatrabaho ka sa akin ng 1 buwan. Sandali! 1 buwan lang? Naputol ang sasabihin ni Don Hugo dahil sa pagsabat ni Mia. Bakit 1 buwan lang? Pag-aalma pa ng dalaga. Bakit? Balak mo bang magtrabaho sa akin habang buhay? Hindi. Pero ang bilis naman ng 1 buwan. Hindi man lang 3 o kaya 6 na buwan o kaya 1 taon. Well, hindi natin alam kung buhay ka pa next month. Ay para wala akong maging problema. 1 buwan lang ang kontrata natin. Ano? Teka lang naman. Bakit naman hindi mo alam kung buhay pa ako next month? Papatay mo ba ako? Dahil sa kaingayan siguro. Baka naman gusto mong patapusin muna ako magsalita. Mia San Diego. Naumig naman ang dila ni Mia at nakaramdam ng hiya. Bakit ba kasi ganito siya magsalita? O galing sugalan talaga? Ngayon niya lang napansin na ang barubal niya palang magsalita. Hindi bagay sa isang babaeng nakabistida. Okay, pasensya. Sige. Ituloy mo na. Tumikhim naman si Don Hugo bago nagsalitang muli. Itinuro niya ang mga dokumento na nasa ibabaw ng lamesa. Katulad ng sinabi ko, 1 buwan ka magtatrabaho sa akin. Nasa akin kung gusto pa kitang magtrabaho sa mga susunod na buwan o hindi na. Kaya maikli lang ang panahon na nasa kontrata. Bakit? Mabilis ka bang magsawa? Napapikit si Don Hugo at para bang nagsisisi na siya na tinanggap niya si Mia dahil ngayon pa lang naubos na ang pasensya niya. Mabilis akong bumunot ng baril at pumatay. Nanigas naman ang katawan ni Mia sa takot. Sa talim ba naman ng titig sa kanya ni Don Hugo, mukhang kapag nagsalita pa siya ay mapapatay na talaga siya nito. Hindi pa man siya nagsisimulang magtrabaho. Wala ka namang kailangan gawin sa bahay na to. Kung hindi, i-maintain ang kalinisan ng mansyon. Madalang lang ako rito, kaya kailangan ko ng tagapangalaga. Hindi ka gaanong maglalaba dahil nga madalas akong wala rito. At hindi mo rin kailangan lumabas dahil si Montero, yung lalaki kanina, ang nag-iimbak ng grocery sa pantry. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kung gusto mong magluto, malaya kang gawin yun. Pagtangulang ang naging sagot ni Mia dahil masyado siyang na-speechless sa gaan ng trabaho niya. Akala niya naman ay dadaan siya sa mga samot-saring pagsubok bilang isang katulong dahil sa mga katakot-takot na komento ng mga bading kanina. Kinabahan patuloy siya na para lang sa wala. At tungkol naman sa sahod mo, 100,000 ang ibibigay ko sa'yo. 100,000? Bulalas ni Mia na nagpakunot ng noo ni Don Hugo. Bakit? Masyado bang maliit? Magkano bang gusto mo? Hindi. Nagulat lang ako. Kung alam ko lang na ganyan kalaki ang kikitain ko sa 1 buwan, sana matagal na akong nagpunta rito. Kung gano'n, mukhang okay na sa'yo ang offer ko. Narito ang kontrata. Basahin mo bago pirmahan. Umiling si Mia. Hindi na. May tiwala ako sa'yo. Mabilis na kinuha ni Mia ang ballpen at saka pinirmahan ang bawat pahina ng kontrata. Inilahad niya rin ang kamay niya para makipag-shake hands. So, paano?
magsisimula na ba ako ngayong araw? Magpahinga ka muna. Nasa third floor ang kwarto mo. Mag-elevator ka na lang para mabilis mong mapuntahan. Elevator? May elevator dito sa mansyon mo? Napataas ang kilay ni Don Hugo. Tingin mo ba naghahagdan ako para makarating sa fifth floor? Seryoso na tong tanong. Hindi. Nagulat lang ako. Sige, maraming salamat. Magpapahinga na ako. Nagpaalam na si Mia kay Don Hugo at sakto namang pumasok si Montero sa opisina para kausapin ang lalaki. Sinara niya ang pinto at siniguradong hindi maririnig ni Mia ang magiging pag-uusap nila ni Don Hugo. Don Hugo, siya si Mia San Diego, ang babaeng sinusundan natin kagabi. Alam ko, kaya sabihin mo sa mga walang kwenta mong tauhan na narito na ang babaeng pinapahanap ko sa kanila. Wala silang perang makukuha sa akin dahil naisahan sila ng babaeng yon. Well, hindi ba't naisahan nyo rin siya? Si Mia San Diego pa ang mismong pumunta rito sa iyo. Huwag ka munang masyadong magdiwang dahil hindi pa natin kilalang maigi ang Mia San Diego na yan. Nakita mo naman kung gaano siya katalas para takasan ng mga tauhan mo. Maging ang paraan niya magsalita, parang walang takot sa loob. Handa pang gawin ang lahat, matanggap lang siya rito. Ano nang plano mo ngayon sa kanya, Don Hugo? Ngayong napasa kamay mo na siya. Oobserbahan. Sa ngayon, alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya at kung bakit nakita natin siyang pinalayas sa ugalan. Isang palaisipan sa akin kung bakit siya tumakas gayong kakausapin lang natin siya kagabi. Masusunod, Don Hugo. Nagbaho na si Montero at takmang lalabas na ng pinto nang magsalita ulit ito. Bakit? Ano pang kailangan mo? Wala naman. Naisip ko lang naman kung mahalaga bang ilaan mo ang oras mo sa ganitong bagay. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo labis na kilala ang matandang babae na nakita mo sa ospital na naghabilin na hanapin ang Mia San Diego na yon, Don Hugo. Sambit pa ni Montero. Napangisi si Don Hugo. Hindi ko makilala, pero siya lang ang lumapit sa akin noong na-confine ako sa ospital dahil sa appendicitis. Ang magulang ko o ni isa sa mga kamag-anak ko walang pumunta. Wala silang lahat para sa akin kung hindi ang matandang yun lang. Bata pa ako noon at naghahanap ng kalinga at siya lang ang naroon para sa akin. Sabihin mo, pagsasayang ba ng oras na bumawi ako sa kabutihan ng matandang yun? Kaya nang maalala mong tungkol sa matanda ay pinahanap mo si Mia San Diego dahil hindi mo naitanong ang pangalan niya? Tanging Mia San Diego lang ang sinasabi niya? O, kung gusto ko raw bumawi sa kabutihan niya, doon ko isukuli kay Mia San Diego. Napangiti naman si Montero. Naintindihan ko. Alis na ako. Mabuti pa nga dahil pagod na akong makipag-usap sa tao. Ubos na ang enerhiya ko ngayong araw. Humahalakhak naman si Montero habang palabas ng opisina ni Don Hugo. Napasandal si Don Hugo sa couch at napabuntong hininga. Mia San Diego, kaano-ano mo ang matandang yun? Kumuha si Don Hugo ng alak saka isinalin sa rock glass bago ininom. Malalim ang iniisip niya habang muling naaalala ang nangyari sa kanya noong bata pa siya. Eho, mag-isa ka lang? Tanong ng matandang babae na lumapit sa kanya habang nakahiga siya sa kama ng pampublikong ospital kung saan may mga katabi rin siyang ibang pasyente. Doon kasi siya naisugod ni Montero dahil labis na ang pagsakit ng tiyan niya kanina at katatapos nga lang ng kanyang operasyon. Sandali, umiiyak ka ba? Lumapit ang matanda at hinaplos ang ulo ni Hugo. Bakit? Ano bang nangyari? Tinanggal po nila ang appendix ko, wika ng batang Hugo. Ay, nako, ganun ba? Naglalaro ka ba kaagad pagkatapos kumain? De bale, hindi naman makaka-apekto sa katawan mo yon. Pogi ka pa rin naman. Smile ka na, iho. Gusto mo ng prutas? Ipagbabalat kita ng orange.
May toyo pa kasi yung apo ko dyan sa kabila at ayaw niyang akong makita. Bakit po? Anong nangyari sa apo niyo, Lola? Matigas kasi ang ulo kaya nadapa at tumama ang baba roon sa kahoy na upuan kaya nabasag. Nabasag po yung baba niya. Natatakot na tanong ni Hugo. Nabasag ka mo yung upuan, nawarak. Matigas kasi ang mukha eh. Ayan tuloy. Natatawang pagkukwento ng matanda na nagpangiti naman kay Hugo. Oh, heto. Kumakain ka ba ng orange? Ipinagbalat na kita. Paborito ito ng apo ko. Ayos lang po ba na kainin ko yan? Oo. Para naman kapag nalaman niyang ubos na, pansinin niya na ako. Paborito ko kasi siyang inisin, kaya galit siya sa akin. Tinanggap ni Hugo ang orange na inaalok sa kanya. Gusto niyang malaman ang muka ng apong tinutukoy ng matanda, ngunit may nakaharang na kurtina roon at isa pa, hindi siya makakilos. Ibig kong pong sabihin, okay lang po ba yan sa may appendicitis? Wala ka namang appendix, iho. Nag-aalangan pa si Hugo pero kinain din iyon. Maganda ang orange pagkatapos ng surgery mo sa appendicitis. Kaya huwag kang matakot. Salamat po, Lola. Masarap po. Ngumiti naman ang matanda. Magpagaling ka para hindi ka na bumalik sa lugar na to. Mahirap ang magkasakit, lalo na kung walang bibisita para sa'yo. At maswerte ang apo ko dahil narito ako para sa kanya. Kaso lang, hindi siya nakikinig sa akin. Ako po, makikinig po ako sa inyo, Lola. Tama, makinig ka sa lola. Sana nga ay apo na lang kita. Pwede naman po. Masiglang wika ni Hugo. Kung ganon, kung gusto mong maging legal na apo ko, kapag nasa 30 ka na o kaya naman nasa tamang gulang, maipapahanap ako sa'yo. Dapat hanapin mo siya. Sino pong hahanapin ko? Si Mia San Diego. Hanapin mo siya ha? At alagaan. Baka kasi wala na ako ng mga panahong iyon. Pangako po, hahanapin ko si Mia San Diego. Dahil gusto kong maging apo niyo ako, Lola. Natapos ang pag-alala ni Don Hugo sa kanyang nakaraan. Dala sa kanyang dibdib ang pangakong iyon noong inosente pa siya at hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Apo niya ba si Mia San Diego? Tanong ni Hugo sa kanyang sarili sa kanilagok ang alak sa braso. Lumabas siya ng opisina at sumakay sa elevator. At wala sa wisyong pinindot ang 3rd floor kahit na nasa 5th floor ang kwarto niya. Namalayan na lang ni Don Hugo na nasa 3rd floor na siya nang bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa kanya ang kwarto na para kay Mia. Sakto namang lumabas ang dalaga. Don Hugo, ano ginagawa niyo rito? May kailangan kayo? Tila ba nasilaw si Don Hugo sa ganda ng dalaga at hindi nakapagsalita. Lalo at parang bagong ligo ito. Pero ganoon pa rin ang damit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Montero. Yes, Don Hugo. Bilhan mo ng mga damit. Ang babaeng to. Ngayon din. Masusunod, Don Hugo. Ibinaba na ni Don Hugo ang tawag at saka tumalikod para pumasok muli sa elevator. Teka sandali, Don Hugo. Sumunod si Mia at muntikan nang maipit sa pintuan ng elevator. Kaya naman, iniharang ni Don Hugo ang kamay niya sa pag-aakalang hindi ito magsasara. Pero sandali itong nagsara at nagbukas. At napaaray siya sa sakit nang maipit ang braso niya. Don Hugo! Puno ng pag-aalalang sigaw ni Mia. Saka hinila si Don Hugo palabas sa elevator. Dinala niya ito sa malapit na couch at pinaupo. Ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos sa tingin mo? Sorry, ang sungit mo naman. Sandali, dumutugo ba?
Mabilis na inalis ni Mia ang botones sa mahabang manggas ng polo ni Don Hugo upang silipin ang braso ng lalaki. Kinapa niya iyon. Aray! Halos mapamura si Don Hugo dahil sa kirot. Bakit mo hinawakan? Nangaasar ka ba? Gusto kong malaman kung gaano kasakit para alam ko kung kailangan mo nang pumunta sa ospital. Baliw. Pinitik ni Don Hugo ang noo ni Mia dahilan para mapaatras ito. Anong ospital? Malayo to sa bituka. Kahit na, Don Hugo. Paano kung may natamaang ugat? Ayos lang ako. Lagyan natin ng yelo, Don Hugo, para maiwasang mamaga. Panigurado, mangingitim yan at mamamasa. Makulit ka pa talaga. Binawing muli ni Don Hugo ang kamay niya. Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mong mainis ako. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ikaw na nga tinutulungan dyan? Nag-aalala lang naman ako ah. Bakit ba kasi hinarang ang kamay mo? Ayan tuloy. Ang ingay mo. Tumahimik ka nga. Aalis na ako. Papatayo na si Don Hugo nang kabigin siya ni Mia. Nako po! Kaya naman pala, amoy alak ka. Ngayon, alam ko na kung bakit mo hinarang ang kamay mo. Lasing ka. Kapag lasing pa naman, wala na sa sariling pag-iisip. Kaya bitawan mo ako. Kung ayaw mong may gawin ako sa'yo. Dala ng hindi pag-iisip ng tama. Napaatras naman si Mia, kaya nakatayo na nang matiwasay si Don Hugo at takmang aalis na nang marinig niya ang pagkalam ng sikmura ni Mia. Nakakunot noo siya ng nilingon ang dalaga. Hindi ka pa kumakain? Napakamot ng ulo si Mia. Ang totoo, bababa dapat ako para magluto ng hapunan. Okay. Naglakad na pa sa si Don Hugo sa elevator at sinundan naman siya ni Mia. Ikaw ba? Kumain ka na? Gusto mo pagluto kita? Hindi ako kumakain ng hapunan. Bakit naman? Diet ka? Sayang. Masarap pa naman ang naiisip kong lutuin. Hindi ka ba nauubusan ng sasabihin? Nayayamot na tanong ni Don Hugo. Mamumuti ang buhok ko sa pagkausap ko sa'yo. Bakit? Matanda ka na ba? Ilang taon ka na ba? Mukha kang bata sa paningin ko eh. Ibig kong sabihin, siguro mas matanda ka sa akin ng 5 o 6 na taon. Napabuntong hininga si Don Hugo at napahawak sa sentido. Halatang naubos na ang pasensya niya. Gusto ko nang matulog at magpahinga. Kapag nagsalita ka pa, patatahimikin na kita. Papatayin mo ako! Hindi na natapos ni Mia ang sasabihin nang halikan siya na Don Hugo sa labi. Agad na nanigas ang katawan niya dahil hindi niya iyon inaasahan. Yan lang palang magpapatahimik sa'yo. Sana. Kanina ko pa ginawa. Wika niya sa malalim at mapang-akit na boses. Nakatingin siya sa mga labi ng dalaga na parang gusto na naman niyang angkinin. Kumain ka dahil mukhang kailangan mo ng lakas. Lumabas na si Don Hugo mula sa elevator at naiwan si Mia na nangihina ang tuhod at napahawak na nga lang ito sa railings. Anong ginawa niya? Bakit niya ako hinalikan? Nagdideliryong tanong ni Mia. Kahit hanggang sa makarating siya sa kusina, ay iniisip niya ang ginawang iyon sa kanya ni Don Hugo. Muntikan pa siyang magkandaligaw-ligaw dahil hindi niya alam kung nasaan ang kusina. Lumilipad pa naman ang utak niya. Nanganganib yatang pagkababae ko rito. Bulong pa ni Mia habang naghahalo ng kanyang niluluto. Anong niluluto mo? Tanong ni Montero, nakakarating lang ng kusina, dala-dala ang mga pinamili niyang damit para kay Mia. Naamoy ko malalabas ang pagkain niyan. Ah? Special adobo. Adobo? Paborito yan ni Don Hugo. Hindi mo naman siguro nilagyan ng lason yan, di ba? Bakit ko naman lalagyan ng lason? Kakainin ko rin to. Mabuti pa. Kumain ka na rin. Mukhang napagod ka sa inutos sa'yo ni Don Hugo. Hindi naman. Pinilan lang naman kita ng mga damit. Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan mo.
Napanganga naman si Mia sa dami ng paper bags na ipinasok ni Montero sa may sala. Sa akin yan lahat? Alangan namang akin. Napalingon si Mia sa nagsalita. Naroon si Don Hugo at saglit lang siyang sinulyapan bago ipinunta ang atensyon sa niluluto niya na amoy sa mansyon. Itinaas nito ang manggas habang palapit sa kanila. Halata nga ritong paborito nito ang adobo dahil kumuha ba naman agad ng kutsara at tinikman. Bigyan mo ako niyan at kakain din ako. Okay, gusto mo ba ng kanin? Oo. Hindi ka ba lasing? Kanina kasi. Namula ang pisngi ni Mia saka napahawak sa labi. Tinitigan naman siya ni Don Hugo ng makahulugang tingin. Kanina yan Oo, wala. Napatikim naman si Montero dahil para siyang third wheel ng dalawa. Pinagmamasdan niya pa lang ang mga ito ay parang may nangyari kanina habang wala siya. Gutom na ako. Uwi ka ni Montero na parang bata kahit matanda naman na talaga. Agad namang kumilos si Mia at inasikaso ang mga ito. Napangiti siya nang makitang nagustuhan ng mga iyon ang luto niya, lalo na si Don Hugo. Sigurado ako na hindi na nila ako papakawalan dito, lalo na at masarap akong magluto. Bulong ni Mia saka kumain na rin. Mabuti na lang at nanonood ako kay Lola noon, kaya natutuwa ko. Speaking of Lola, sandali, nasa ng picture frame niya? Agad na kumunot ang noo ni Mia. Hindi ko ba yun dala? Hindi ko ba hinbit-bit nung magpunta ko rito? Pilit niyang inalala kung dala niya ba iyon kanina. Saan ko yun naiwan? Napakagat sa labi si Mia, saka naglakad papunta sa elevator. Napansin siya ni Don Hugo at Montero na umalis, pero hindi na natanong dahil abala sa pagkain. Mabilis na pumunta si Mia sa kwarto at chinek kung naroon ba ang picture frame ng lola niya, pero wala ito. Naiwan ko ba yun sa bayan? Kung ganon, kailangan kong bumalik roon. Pero paano kung naroon yung mga lalaking nakaitim? Paano kung makuha nila ako? Papatayin pa nila ako? Lugbok na bumalik sa kusina si Mia, saka nagligpit ng mga pinagkainan. Hanggang sa makabalik siya sa kwarto, ay iyon pa rin ang iniisip niya, ang tungkol sa picture frame ng lola niya. Kailangan ko makagawa ng paraan para mahanap ang picture frame ni Lola. Iyon na lang yung naiwan niya sa akin dahil kahit ang bahay na pinamana niya, hindi ko na pagmamay-ari. Ano ba kasing ginawa mo sa buhay mo, Mia? Pagkausap ng dalaga sa kanyang sarili, habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. Kinabukasan, nagising si Don Hugo sa pagkatok ni Montero sa kanyang kwarto. Balita sa kasino? Tanong ni Don Hugo. Matagal na kasi nilang minamanmanan ang sugalan sa bayan ng San Antonio. Ganoon kasi ang trabaho ni Don Hugo, ang pabagsakin ang mga opisyales at ilabas lahat ng baho nito, lalo na at laganap ang korupsyon sa kanilang bayan. Balita na maging ang mayor nila sa bayan ng Alejandro ay lulong sa sugalan at dumadayo ng kabilang bayan para doon lusayin ang lahat ng pera ng mamamayan. May hindi ako magandang balita sa'yo, Don Hugo. Pero hindi tungkol sa kasino. Kung hindi, kay Mia San Diego. Ganun ba? Sige, hintayin mo ako sa opisina at mag-usap tayo. Malalim na buntong hininga ang hinugot ni Don Hugo saka pumunta sa banyo para maligo. Habang naroon siya, ay naalala niya ang ginawa niya kay Mia kahapon. Hinalikan niya ito. Hindi iyon mawala sa kanyang isipan kahit nakagabi noong kumakain siya ng niluto nito. Tila ba nagayuma siya ng masarap na adobo kagabi. Anong hindi magandang balita tungkol kay Mia San Diego? Tanong ni Don Hugo nang makapasok siya sa kanyang opisina. Naroon naman si Montero at naghihintay na sa kanya. Tumayo sandali sa upuan at sinabayang umupong muli si Don Hugo.
Inilapag niya ang mga papeles na nakalap niya sa mga isinagawa niyang investigasyon. Sa kasino na iniimbestigahan natin, nalaman kong isa sa mga nagsusugal doon, si Mia San Diego. At nito nga lang ay naipatalo niyang malaking halaga ng pera at maging ang bahay na pinamana sa kanya ng lola niya. Ibig mong sabihin, yung bahay na pinuntahan natin nung isang gabi? Oo, Don Hugo. Naitalo niya yun sa mayor natin dito sa Alejandro. Napahawak sa noo si Don Hugo, dala ng sumasakit na ulo. Ang lola ni Mia San Diego, ang matandang tumulong sa iyo noon sa ospital, Don Hugo. Apo niya si Mia. Paliwanag pa ni Montero. Ang babaeng kinupkup natin dito bilang katulong mo ay isang lulong sa sugal. Sa tingin mo ba ay magiging ligtas para sa iyo na patirahin siya rito? Hindi natin alam ang totoo niyang ugali at ang mga posibleng gawin niya rito sa mansyon sa panahong umalis ka na. Kung ganon, sinasabi mo bang paalisin ko ng babaeng yun? Nasa iyong desisyon, Don Hugo, kung saan ka magiging ligtas at ang pangalan mo, hindi mo naman gustong malaman ng ibang tao na pinapatira mo rito ang isang sukalera. Magandang reputasyon mo, lalo na sa mga pulis, kaya kanila pinagkakatiwalaan sa mga ganitong operasyon. Nababuntong hininga si Don Hugo. Tama ang lahat ng mga sinabi ni Montero, pero may kung ano sa kanyang dibdib na pumipigil na gawin ang desisyong iyon. Pangalawang araw pa lang ni Mia sa loob ng mansyon, nalalasahan at naamoy pa rin niya ang adobong niluto para sa kanya ng babaeng iyon na para bang may hipnotismo. Kaya ganoon siya kadesperada na maghanap ng matitiran dahil wala na siyang pera at bahay. Naipatalo niya na ang lahat sa sugal. Seryosong sambit ni Don Hugo habang kumukuyom ang kamao. Ang bahay na pinamana sa kanya ng lola niya ay tinaya niya sa sugal na para bang wala lang yung halaga sa kanya. Naalala ni Don Hugo noong nasa ospital siya ang mga kinikwento ng matanda tungkol sa kanyang apo. Tumayo si Don Hugo at mabilis na lumabas sa opisina. Sinugod niya si Mia San Diego sa kwarto nito, pero wala ito roon. Anong nangyari sa kwarto na to? Galit na tanong ni Don Hugo kay Montero na kararating pa lang. Pumasok si Montero sa kwarto at tinignan ang mga nakakalat na gamit sa sahig. Kinapa ni Montero ang gadget na nasa tenga niya at may kinausap. May nakakita ba sa inyo kung nasan si Mia San Diego? Tanong nito sa mga tauhan niya. Ano? Wala. Halugugin niyo ang buong mansyon. Ngayon din. Umuusok ang ilong ni Don Hugo habang nakatingin sa buong kwarto. Hindi niya ito inaasahan. Galit na galit siyang lumabas ng mansyon, dala ang baril sa kanyang kamay. Ang ayaw niya sa lahat ay ang niloloko siya. Don Hugo, may nakakita raw kay Mia San Diego sa bayan. Sambit ni Montero. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Matigas na tanong ni Don Hugo, saka pinahururot ang sasakyan paalis ng mansyon. Samantala, si Mia naman ay abala sa paghahanap ng picture frame ng kanyang lola sa bayan. Pumuslit siya kaninang madaling araw at hindi niya inakalang aabutin siya ng umaga sa paghahanap sa picture frame. Nasaan na ba kasi yun? Iyon na nga lang ang meron ako para maramdaman kong kasama ko lagi si Lola. Saan ko ba yun naiwala? Balak ko pa naman siyang dalhin sa isla dahil mukhang makakabili na ako noon pagkatapos ng isang buwan. Sandali, kasya na bang makabili ng isla ang 100,000? Kung hindi, gagalingan ko pa sa trabaho para magdagal ako kay Don Hugo at makaipon ng milyon. Naikot na ni Mia ang buong bayan pero hindi niya pa rin makita ang picture frame. Saan niya ba kasi iyon naiwan? Sandali! Tama! Itanong ko rin sa matatanda na nagasikaso sa akin nung nakaraan. Bakit hindi ko naisip yun kaagad? Ang bobo ko sa point na yun di sana hindi na ako inumaga. Sinikap ni Mia na hanapin ang lugar kung saan siya nagising nang minsang mawalan siya ng malay. Himala nga at nahanap niya ayon kaagad kahit na naligaw na siya noon. Ayun sila!
Ang mga matatandang tumulong sa akin. Hindi mo lang ako nakapagpasalamat sa kanila ng maayos. Dalhan ko kaya sila ng pagkain dito bukas. Marami namang stock doon sa mansyon. Okay lang kaya na gawin ko yun? O magagalit si Don Hugo? Papalapit na si Mia sa mga matatanda nang makita niyang napapaligiran ng mga lalaking nakaitim ang mga babaeng iyon. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang pangalan niya. May nakapagsabi sa amin na nakita niyong babaeng to na nagngangalang Mia San Diego. Nasaan siya? Matagal na namin siyang hinahanap. May hawak na picture ang lalaki ang nagtanong. Nagkatinginan ang mga matatanda. Wala kaming kilalang Mia San Diego. Hindi namin nakita ang babaeng yan. Huwag na kayong magsinungaling. Alam na namin ang totoo. Kaya kung ayaw niyong pasabugin namin ang buong bayan na to, ituro niyo sa amin kung nasan siya. Pasabugin? Hindi ba't trabador kayo ni Mayor? Nakikilala ko ang mga mukha niyo. Singit ng isang lalaki. Totoo ba ang balitang lulong sa sugal? Wala na ba talaga siyang malasakit sa bayang to? Kaya para sa isang babae, ay papasabugin ang hanap buhay namin. Manahimik kayo. Ang babaeng hinahanap namin ay taga-ibang bayan. Isa siyang manloloko at magnanakaw. Kaya sabihin niyo sa amin kung nasaan siya para mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa bayang ito. Napapikit si Mia sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala, pati ang mga matatandang minsang tumulong sa kanya ay madadamay dahil sa kapabayaan niya. Ano ang dapat kong gawin? Ayoko mapahamak sila dahil sa akin. Sandali, kailangan kong humingi ng tulong kay Don Hugo. Baka sakaling mailigtas namin ng matatandang yon. Kagabi ay hindi masyadong makatulog si Mia. Kaya naman, kinausap niya ang mga lalaking nakaitim na nakita niya kagabi na paggala-gala sa mansyon. Nalaman niya ang pinagkakaabalahan ni Don Hugo at humanga siya roon. Kaya naman, naniniwala siyang may mabuting puso ang Don na iyon at tutulungan siya. Hintayin niyo ako. Ililigtas ko kayo. Laban sa mga lalaking yan na nagtatrabaho pala sa ilalim ng mayor ng bayang to. Ibig sabihin, ay isang mayor palang nakalaban ko noon. Wika ni Mia sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga matatanda. Paalis na siya nang may sumalubong sa kanyang malaking lalaki. Don Hugo, ano ginagawa mo rito? Tamang-tama dumating ka dahil kailangan ko ng tulong mo. Tulong ko? Tingin mo ba ay tutulungan kita sa kabila ng panluloko mo sa amin? Montero, kunin mong babaeng to at matitikman niya ang galit ko. Sandali, ano ba? Ano ginagawa niyo? Don Hugo, ang matatanda, kailangan nila ng tulong ko. Dinakip nila Montero si Mia at lihim na itinago sa sasakyan. Walang nakakita kahit na isang anino sa ginawa nila dahil masyadong naging abala sa pagsagot sa tanong ng ibang mga nakaitim na lalaki. Ngayon, malakas ang kaba sa dibdib ni Mia, lalo na at inaalala ang kaligayan ng matatanda. Montero, anong nangyayari? Saan niyo ako dadalhin? Pakiusap, makinig naman kayo sa akin. Yung matatanda kanina, nasa peligro mga buhay nila. Tumahimik ka kung ayaw mong ang buhay mo ang malagay sa peligro. Sagot nito, saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ano bang ginawa ko? Bakit parang may kasalanan ako sa inyo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil alam na namin ang tungkol sa'yo, Mia San Diego. Alam na ni Don Hugo ang totoo mong pagkatao at talagang sinubukan mo pang magnakaw sa mansyon. Bakit? Para magsugal ulit? Ano naman ang sunod mong itataya na hindi iyo? Ang mansyon ni Don Hugo? Hindi nakapagsalita si Mia. Iyon ay dahil labis siyang nasaktan. Mukhang naiintindihan niya na kung bakit nagagalit ang mga ito sa kanya. Nang makabalik sila sa mansyon ay nakaabang roon ang mga grupo ng mga lalaki na mukhang handa ng puksain ang buhay niya. Dumating na rin doon si Don Hugo. Naroon sila sa bakanteng garahe kung saan nakakatakot ang kapaligiran.
Mia San Diego, tinanggap kita rito para maging katulong. Hindi para lakuhin ako. Kung hindi ka lang sana tumakas kanina, baka naging mabait pa ako sa'yo para palayasin ka na parang walang nangyari. Saan mo balak dalhin ang mga ninakaw mo sa mansyon? Para isugal? Wala akong ninakaw, Don Hugo. At isa pa, tumakas ako. Pero babalik din naman ako rito. May kailangan lang akong puntahan sa bayan. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa manlulokong katulad mo? Isa kang sugarol, walang kwentang apo, dahil maging ang bahay ng lola mo ay walang awa mong ipinantay at sugal. Wala lang ba talaga sa'yo ang mga paghihirap ng lola mo? Hindi ka ba marunong magpalaga sa mga tao at bagay na meron ka? Tumulo ang luha sa mga mata ni Mia. Hindi totoo yan. Wala kang alam. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Lumapit si Don Hugo kay Mia. Nakapit pa rin nila Montero. Anong wala akong alam? Ikaw ang walang alam, Mia. Hindi mo alam kung gaano ka kamahal ng lola mo na kahit na ganito ka, ay mahal ka pa rin niya. Pero anong ginawa mo? Para mong niwalang puri ang pagkamatay niya. Bakit ba ang laki ng concern mo sa lola ko? Lola mo ba siya? Kamag-anak ka ba namin? Isa pa, hindi mo alam kung bakit ginagawa ko to. Kaya wag mo akong husgahan na parang kilalang-kilala mo na ako. Alam mo ba kung bakit ako nagsusugal? Palibhasa kasi mayaman ka at madali lang sa'yo ang magkapera. Pero sa mga katulad naming mahirap, gaano katagal kumita ng pera para may pangbayad lang sa ospital? Hindi inaasahan ni Don Hugo ang mga sigaw na iyon mula kay Mia at para bang naintindihan niya kaagad ang dahilan ng lahat. Pumunta ako sa bayan kanina dahil gusto kong hanapin ang picture frame ni Lola. Yun lang ang tira sa akin kasi ang tanga-tanga ko. Oo, tama ka. Lulong ako sa sugal at wala akong tamang rason para lusutan ng katotohanan yun. Pero ginagawa ko yun para mabuhay. Kung hindi lang naman ako dinaya, hindi ako mapupunta sa sitwasyon na to eh. Yung mayor ng bayang to, siya dapat ang sisihin. Inisahan niyang katulad ko. Tinaya niya ako. Tinitigan ni Mia ang mga mata ni Don Hugo. Sugalera ako, pero hindi ako magdanakaw. Don Hugo, at hindi rin ako sinungaling. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Hindi ko kinuha ang kahit na ano rito sa mansyon mo. Nakita mo bang sinuot ko mga binili ni Montero sa akin? Napatingin si Don Hugo sa bestidang suot ni Mia. Iyon pa rin ang damit na suot nito noong una siyang makarating dito. Kung nakita mong gulo-gulo ang kwarto, iyon na dahil hinahanap ko ang picture frame ni Lola. Kung papaalisin mo pa rin ako, mapipilitan akong gawin sa'yo to. Nakakunot ang noo ni Don Hugo nang magtanong. Ang ano? Maras na bumigla si Mia sa mga kamay nila Montero sa kalumuhod sa harapan ni Don Hugo. Napaatras pa nga si Don Hugo dahil doon. Nagmamakaawa ko. Huwag mo akong paalisin. Kahit hindi mo na ako sahuran. Kailangan ko lang ng matitirahan. Kung gusto mo, ako pang magbibigay sa'yo ng pera. Papayamanin kita. Tulungan mo lang akong makabalik sa sugalan at magaganti sa mga nandaya sa akin. Hindi makapaniwalang natawa si Don Hugo. Ako ba talaga ginagawa mong sirang utak? Bakit naman kita tutulungan? Hindi ba't gusto mong malaman ang baho ng mayor sa bayang to? Tutulungan kita. Magtulungan tayo. Basta pautangin mo lang ako ng pangsimula. Pangako, babayaran ko sa'yo lahat. Umiling si Don Hugo. Hindi ka na nga talaga natuto. Balak mo talaga magsugal ulit at gamit ang pera ko. Tumingala si Mia upang tagpuin ang mga tingin ni Don Hugo. Maniwala ka sa akin. Ako ang pinakamagaling magsugal sa bayan ng San Antonio at papatunayan ko yun sa'yo. Nalaman ko na kung paano nila ako dinadaya, kaya alam ko nang makakabawi ako. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Hugo. Si Montero naman ay tila ba alam na ang magiging desisyon ng lalaki at maging siya ay nakumbinsi rin ng dalaga na totoo ang mga sinasabi nito. Kung ganon, maghanda ka. Mamayang gabi,
ay pupunta tayo sa bayan ng San Antonio para magsugal. Napangiti si Mia at agad na napatayo. Muntikan pa niyang yakapin si Don Hugo pero tinignan lang siya nito ng masama kaya napaatras siya. Hindi tayo naroon para maglaro. Tutulungan mo ako sa misyon ko. Kapag hindi ito nagtagumpay, papatayin kita. Eh di patayin mo ako. Wala na rin namang saysay mabuhay pa sa mundong to. Kailangan ko lang maghigante para kahit papaano mamatay ako ng may pride. Nagsialisan na ang mga lalaki sa garahe at naiwan sina Mia at Don Hugo roon. Aalis na rin sana si Don Hugo nang magsalita si Mia. Sandali, Don Hugo. Ang bayan ng Alejandro, pati ng mga matatanda kanina, kailangan nila lang tulong natin. Naroon ang mga kampon ng mayor at nanganganib ang buhay nila. Nag-aalalang sambit ni Mia. Huwag kang maglala dahil nasa maayos na silang kalagayan. Bago ako pumunta rito, ay inayos ko na ang gulong nilikha mo roon. Napakamot si Mia. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin inaasahan na tutulungan nila ako. At sa pagtulong nila sa akin, ay may lalagay ko sila sa panganib. Ang mga lolang yun, pinagtakpan pa nila ako kanina. Oo, kaya tumanaw ka sa kanila ng utang na loob. At isa pa, binigyan nila sa akin to kanina. Lalong napaluha si Mia nang makita ang inabot sa kanya ni Don Hugo. Ang picture frame ni Lola, kanina pa pala nasa'yo. Bakit kailangan mo akong takutin? Dahil gusto ko, magsabi ka ng totoo sa akin. Napakasama mo. Akala ko papatayin mo ako. Malapit na, kapag pumalpak ang plano. Pinunasan ni Mia ang kanyang mga luha at hindi na napigilan ang sarili na yakapin si Don Hugo. Maraming salamat, Don Hugo. Maraming salamat. Kinagabihan, katulad ng plano, ay pumunta si Mia sa sugalan sa bayan ng San Antonio at pinagtitinginan siya ng mga lalaki dahil sa magarabong damit na pinasuot sa kanya ni Don Hugo. Mia, long time no see. Pagbati sa kanya ng ibang mga lalaki pero hindi sila ang pakay niya. Pumunta siya sa pinakagitnang table kung saan naroon ang tatlong lalaking huling nakalaro niya bago siya mawalan ng pera. Halatang gulat ang mga ito. Oh, Mia, narito ka pala. Halos hindi ka namin nakilala. Nakapag-asawa ka ba ng mayaman kaya ganyan ang suot mo? Tanong ng isang lalaki. O baka naman, nakahanap siya ng sugar daddy. Hindi ba't uso ngayon yon? Sumingit namang nagsalita ang mayor ng bayan ng Alejandro, ang lalaking sinuntok ni Mia, na ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pasa sa muka. Huwag na kayo masyadong madada. Baka narito siya para maglustay ng pera at matalo ulit. Mayabang na wika nito. Inilapag ni Mia ang bag ng perang dala niya na mula kay Don Hugo. Wow! Mia! Saan galing ang pera mo? Baka ninakaw mo yan. Kung magnanakaw ang usapan, hindi ako yun. Hindi ko naman dinadala sa sugal ang pera ng taong bayan. Nagngit-ngit ang ngipin ng mayor at ang dalawang lalaki ay napalingon sa kanya. Gusto kong makalaro kayo ulit, pero this time, gusto ko ubusan. Ubusan? Anong ibig mong sabihin, Mia? Ubusan ng lahat ng kayamanan, pati pato. Nagpapatawa ka ba? Sabat ng mayor. Kung nagpapatawa ako, sana nag-clown costume ako. Pero hindi, di ba? Bakit? Natatakot ba kayo na matalo ko ngayong gabi? Nagkatinginan naman ang tatlo at pasimpleng nagsiktango. Mukhang binabalak na naman ng mga ito na dayain si Mia, pero hindi sila magwawagi. Alam na ni Mia ang teknik nila at iyon ay ang manipis na salamin sa lamesa, kaya nalalaman ng mga ito ang hawak niyang baraha. Magsimula na tayo. Anunsyo ni Mia sa katumaya ng 1 milyon. Nagulat naman ang tatlong lalaki
nang biglang pinatay ang lahat ng ilaw sa buong sugalan. Ang natira na lamang ay ang mga ilaw sa lampshades sa mga dingding. Dahilan para mas mahirapan ang mga ito na maaninag ang baraha ni Mia. Namumutla ang tatlong lalaki habang sunod-sunod na nananalo si Mia sa kanilang laban. Nakangiti si Mia habang tinatalo ang mga ito at unti-unting tinatanggal ang mga ngiti sa mga labi ng mga kalaban niya. Ano? Paano ba yan? Mukhang kayo ang uuwing luhaan ngayon. Buksan ang mga ilaw para sa huling laro. Itataya ko ang bahay ko sa round na to. Napangis si Mia sa naging sigaw ng mayor. Lingid sa kaalaman ng mga ito na nakapaligid na ang mga tao ni Don Hugo sa loob ng sugalan at lihim na ring nagawa ng paraan na alisin ang salamin sa ilalim ng table kung saan sila naglalaro. Mukhang minamalas yata kayong lahat ngayon Sorry na lang dahil alam ko na ang ginawa niyong pandaraya sa akin noon. Ngayon, sino ang uuwing talunan at walang pera ngayong gabi? Kinuha ni Mia ang limpak-limpak na salapi at inilagay sa bag niya. Walang hiya ka, Mia. Naisan mo kami. Mandaraya ka. Ibalik mo sa amin ang mga pera namin. Susugurin na sana ng mga ito si Mia nang biglang umentrada na ang mga grupo ni Don Hugo at pinigilan ang mga ito. Matagumpay na lumabas si Mia habang may ngiti sa mga labi. Pero nawala din agad ng iyon nang marinig niya ang sirena ng mga police cars. Anong nangyayari? Bakit may mga pulis? Wala to sa usapan namin! Don Hugo! Babalik pa sana si Mia nang hilahin na siya palayo ni Don Hugo mula sa sugalan. Ipinasok siya nito sa kotse kasama ang bag ng mga pera na napalanunan nito laban sa mga kalaro niya. Don Hugo! Anong ibig sabihin nito? Bakit nirarig ng mga pulis ang sugalan? Galit na tanong ni Mia. Ikaw bang may kagagawan nito? Bakit? Bakit kailangan mong isuplong sa mga pulis ang lugar na yon? Pumasok si Don Hugo sa driver's seat at sa kanilak ang pinto para hindi makatakas si Mia. Pinaharurot na Don Diego ang sakyan at hinayaang si Montero na ang kumausap sa mga pulis. Hindi ka ba magsasalita? Don Hugo naman, paano kita mababayaran? Kulang pa ang perang nakuha ko sa kanila. Kailangan ko bang kumayod para mabawi ang bahay ni Lola? Magkano bang kailangan mo? At ibibigay ko sa'yo. Huwag ka lang bumalik sa sugalang yon. Kasabay ng malakas na sigaw ni Don Hugo ay ang malakas sa pagbreno ng sakyan. Kanina lang ay napagmasdan ni Don Hugo kung gaano kasaya si Mia habang nagsusugal siya. At lihim siyang napapangiti dahil sa kagandahang taglay nito habang kaharap ang mga baraha. Pero natatakot siya na baka iyon din ang makasira sa buhay nito. Hindi mo ako naiintindihan, Don Hugo. Hindi mo ko kailangan bigyan ng pera. Kaya kong pagsumikapan magkaroon ng sariling pera. Pero bakit mo inalis sa akin yon? Bakit? May balak ka talagang bumalik sa sugalan pagkatapos ng gabing to. Hindi ba't nakaganti ka na? Hindi ka pa titigil? Ano pa bang kailangan mawala sa'yo para pumasok sa kokote mo na hindi magandang pagsusugal? Natahimik ang dalaga nang maalala niya ang bahay na ipinamanaf sa kanya ng lola niya, pati na rin ang sitwasyon niya ngayon. Hindi siya mapupunta sa ganito kung hindi niya iniasa ang lahat sa sugal. Buong buhay ko, nagsusugal ako. Wala akong ibang alam na gawin, Don Hugo, kung hindi ang magsugal. Alam ko may kontrata ako sa'yo ng 1 buwan. Sige, tapusin natin yon. Pero pagkatapos nun, pakawalan mo na ako at babalik ako sa dati kong buhay. Hindi ka na nga talaga natuto, Mia. Pailing-iling si Don Hugo nang paandarin niyang muli ang sakyan pauwi sa mansyon. Hindi niya pinansin si Mia at saka lumabas ng kotse. Dumiretso ito sa elevator at hindi na hinintay pa si Mia. Samantala, si Mia naman ay pumunta sa kwarto na nakalaan para sa kanya. Kailan lang ng unang beses siyang natulog sa kamang ito na hindi pa nga siya nagtatagal at gusto niya nang umalis kaagad. Hindi ko gustong maging katulong sa mahabang panahon. Kanina, nung nasusugalan ako,
Para akong nabuhay. Iyon talagang gusto kong gawin. Alam kong masama yun, na umasa sa sugal. Pero anong magagawa ko? Naroon ang puso ko. At ayokong itigil yon dahil lang sa sinabi niya. Ayokong kinokontrol ng ibang tao ang buhay ko. Dahil mas lalong tumitigas ang ulo ko. Nakita ni Mia ang picture frame ng lola niya sa gilid ng kama. Biglang tumulo ang luha sa mga mata niya. Napakasama ko na bang apo, Lola? Galit ka ba dahil hindi ako nakikinig sa'yo? Huwag kang mag-alala. Dahil totoo naman ang pangako ko sa'yo. Mabili ko lang talaga yung islang gusto ko. Titigil ko na yung pagsusugal. Sayang lang dahil na-raid na yung sugalan sa bayan natin kung saan ako madalas manalo. Mukhang matatagalan pa, lalo kung maghahanap ako sa ibang bayan. Humiga si Mia sa kama at may isang ideya ang lumikot sa isipan niya. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya kinabukasan, pero gagawin niya ang plano niya. Bukas ng madaling araw, kukunin ko ang bag ng perang pinalanunan ko kanina at aalis ako rito para pumunta sa ibang bayan at doon magsimula ng bagong buhay. Paniguradong makakabili ako ng isla sa isang buwan kung papaikutin ko ang perang kukunin ko. At mababayaran ko din si Don Hugo. Ipinikit na ni Mia ang mga mata, saka natulog habang hinihintay ang oras. 2:00 ng madaling araw, nang kusang bumukas ang mata niya. Handa na siya, katulad ng pagtakas niya noong nakaraang araw. Ganoon uli ang gagawin niya. Siguradong walang makakakita sa kanya. Napansin ni Mia na masyadong tahimik ang paligid sa mansyon at para bang wala roon kahit si Montero. Abala pa rin ba sila sa pulisya? Kaya wala pa sila rito? Si Don Hugo kaya? Umalis din kaya siya? Bulong ni Mia sa sarili. Pero nang makita ang magandang sasakyan ni Don Hugo sa garahe, ay lumakas ang tibok ng puso niya. Ibig sabihin, narito si Don Hugo. Nasa kwarto niya ba siya? Kung ganon, kailangan kong magmadali. Kailangan kong kunin ang bag ng pera at umalis na rito. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Hindi iyon nakalak dahil nga kanina ay naunang umalis si Don Hugo nang makarating sila sa mansyon. Nakangiti si Mia nang makita niya ang bag at akmang kukunin niya na iyon nang may magsalita sa likod niya. Anong ginagawa mo? Nabitiwan ni Mia ang bag na bitbit niya. Binabalak mo bang umalis sa mansyong to? Ha? Ano? Huwag mo nang tangkain magsinungaling. Kung obvious pala, bakit mo ba ako tinatanong? Hindi ba't sabi mo? Susundin mong kontrata. Ano palang ginagawa mo at aalis ka? Napapikit si Mia. Pangako, babayaran ko naman to sa'yo eh. May kailangan lang akong gawin. Naglakad papalapit si Don Hugo habang nakahalukip-kip at nakatitig sa mga mata ng dalaga. Agad namang nakaramdam ng takot sa dibdib niya si Mia. Paano ko maniniwala sa'yo kung palagi mo akong iniisahan? Hindi naman kita iniisahan. Kinulong ni Don Hugo sa mga bisig niya si Mia. Humawak siya sa kotse niya kung saan napasandal ang dalaga. Hindi ka alis, Mia. Hindi mo ko iiwan. Unti-unting inilapit ni Don Hugo ang kanyang muka sa muka ng dalaga. Anong gagawin mo? Hindi ka makakatakas sa akin ngayong gabi, Mia San Diego. Bulong ni Don Hugo sa kahinalikan ang mga labi ng dalaga. Nanigas naman ang katawan ni Mia dahil sa halik na iyon. Hindi iyon ang unang beses na hinalikan siya ng lalaki. Pero pakiramdam niya ngayon ay parang kakaiba ito kaysa sa una. Mabagal ito pero may diin at nadadala siya sa mga halik nito na nakakalasing. Sandali, Don Hugo! Baka may makakita sa atin! Sigaw ni Mia nang maramdaman niyang ibinababa na ni Don Hugo ang zipper sa likod ng suot niyang dress. Nasa may garahe pa naman sila, nabungad kung sakaling may papasok o lalabas mula sa mansyon. Wala akong pakialam, Mia. Pero teka, nasa labas tayo. Pwede bang doon na sa kwarto? Napangisi si Don Hugo.
So, gusto mo rin? Ibinaba ni Don Hugo ang kanyang mga labi sa leeg ng dalaga upang mas lalo itong manghina at hindi makapagsalita. Huwag ka maglala. Dahil hindi nila susubukang tignan ako. Dahil ako ang boss nila. Itinalikod ni Don Hugo si Mia at saka binuksan ang dress nito bago hinalikan ang likod. Nang gabing iyon ay hindi lang sa garahe nila inangkin ang isa't isa, kung hindi maging sa loob ng kotse at sa loob ng mansyon. Utang na loob! Hindi ko na kaya, Don Hugo! Paawat ka naman! Nagohoromentadong sigaw ni Mia sa loob ng kwarto ng lalaki, pero hindi siya nito pinansin. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakalakad, Mia. Hindi ka makakatakas sa akin. Umaga na ng sumunod na araw nang magising si Mia. Hindi niya nga alam kung kailan siya nakatulog dahil ang buong paniniwala niya ay nawalan siya ng malay sa dami ng ginawa sa kanya ni Don Hugo. Pinagmasdan ni Mia ang muka ng natutulog na lalaki sa kanyang tabi. Kahit na parang kumpleto na ang kanyang lakas, hindi niya sinubukang umalis sa piling ni Don Hugo. Gising ka na. Bulong ni Don Hugo sa kaniyakap si Mia. Kapwa pa rin sila hubad at tanging kumot lang ang nananatiling pantakip sa kanilang mga katawan. Kani-kanina lang. Bakit hindi ka tumakas? Nagbago na bang isip mo? At natuwa ka sa ginawa ko sa'yo? Ako lang ang makakagawa niyan sa'yo, Mia. Bakit ayaw mo akong paalisin, Don Hugo? Mahinang tanong ng dalaga. Hinarap naman siya ni Don Hugo at saka niyakap. Magagalit sa akin ang lola mo kapag ginayaan kita. Ha? Kilala mo si Lola? Tumungo si Don Hugo saka nagkwento. Oo, inihabilin ka niya sa akin. Kaya pala, mas concern ka kay Lola kaysa sa akin. Ang sabi niya, hanapin daw kita para maging legal niya akong apo. Alam mo ba kung anong ibig niyang sabihin? Bakit? Gusto mo bang maging legal na apo ni Lola? Oo, ang bait kaya ng lola mo. Inalagaan niya ako. Ikaw lang masyadong matigas ang ulo mo. Kaya kinain ko yung orange na para sa'yo noon. Napasinghap si Mia nang maalala ang naging pagtatalo nila ng lola niya noon sa ospital dahil nawala ang dala nitong prutas para sa kanya dahil pala pinakain sa katabi niyang pasyente. Huwag mo sabihing ikaw yon. Napaka mo. Ikaw palang palaging kinukwento ni lola noon kaso hindi ako naniniwala. Hinaplos na Don Hugo ang mukha ni Mia. Huwag ka nang umalis, Mia. Pakiusap. Ayoko masirang buhay mo. Alam ko kung gaano mo kagusto ang pagsusugal. Kung gusto mo, gagawa ko ng maliit na sugalan dito at kalarumang mga trabador ko. Babadgetan kita ng pangsugal mo. Pero wag mo nang ilagay ang buhay mo sa panganib at ang tungkol sa bahay mo. Bibilin ko ulit yon para mabawi mo ang pinamana sa'yo ng lola mo. Bibigyan kita ng pera. Basta, dumito ka sa akin. Gusto mo, bilhan pa kita ng isla Saan mo ba gusto? Nagningning ang mga mata ni Mia saka napabangon. Isla? Bibilhan mo ko ng isla? Masiglang tanong ni Mia at namangha naman si Don Hugo sa reaksyong iyon ng dalaga. Oo, gusto mo ba? Gusto mo ngayon din. Malaki ang ngiti na pinakawalan ni Mia at napakagat sa labi. Sana sinabi mo yun kaagad. Di sana hindi na ako tatakas. Basta mangako ka na bibilhan mo ako ng isla. Natawa naman si Don Hugo. Isla lang naman pala ang magpapaamo sa'yo. Sana, dati ko pa inalok. Kinuha ni Don Hugo ang cellphone niya saka tinawagan si Montero. Hanapan mo ako ng magandang isla. Bibilin ko yon ngayon din. Utos ni Don Hugo saka ibinaba ang tawag. Kung bibilhan mo ko ng isla, anong magiging kapalit? Paano ko yun mababayaran sa'yo? Naalala mo, yung gusto ko, kung bakit kita hinanap. Ha?
Hinanap mo ako? Napakunot ang noo ni Mia. Ibig kong sabihin, hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina ang gusto ko? Ang maging legal na apo ng lola mo. Oo nga, paano natin gagawin yun? Pakasalan mo ako. Ano? Pakasalan? Sandali, hindi nga natin mahal ang isa't isa. Bakit tayo magpapakasal? Ikaw bahala. Walang isla kapag hindi ako legal na apo ng lola mo. Napasinghap naman si Mia, saka napakamot sa ulo. Ayaw niyang maging bato pa ang islang ipinangako sa kanya ni Don Hugo. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Don Hugo, kaya sinagot niya ang tawag. Ano? May nahanap ka na bang isla? Sandali. Huwag mo nang bilhin. Hindi pa nakapagdesisyon ang kausap ko. Mukhang magbabago pa yata ang isip. Hindi! Papakasalan kita! Sige! Basta bilhan mo ko ng isla. Napadila naman sa tuwa si Don Hugo at napahalakhak. Okay na raw, Montero. Bilhin mo na yan at ihanda na rin ang lahat para sa kasal namin ni Mia. Diyan sa isla kami kakasal. Ibinaba ni Don Hugo ang tawag at saka mapaglarong tinitigan ang dalaga na puno ng panguuyam. Si Mia naman ay nahihiya at namumula ang mga pisngi na hindi makatingin sa lalaki. Bakit parang naisahan siya ng lalaking to? Sabihin mo lang kung kailan mo gustong pumunta sa isla. Tinignan ni Mia ng masama si Don Hugo. At bakit? Isasabay mong kasal sa mismong araw ng pagpunta ko? Tamang hula mo. Isa ka talagang matalinong babae. Mia San Diego. Halika nga rito at parang gusto ko pang makaisa. Tigilan mo nga ako. Iniisip ko pa kung tama bang desisyon ko. Walang problema. Sipin mo habang niroromansa kita. Don Hugo, ayoko na! Ano ba? Sigaw ni Mia pero wala na siyang nagawa pa. Makalipas ng isang buwan na paninirahan ni Mia sa mansyon, mas lalo niyang nakilala si Don Hugo, maging ang trabaho nito. May dahilan pala talaga kung bakit ni-raid ang sugalan. Iyon ay dahil para makalap ang mga ebidensya laban sa mayor sa bayan ng Alejandro. Kasalukuyang nagluluto si Mia habang pinagmamasdan si Don Hugo na nakikipag-usap sa mga tauhan nito. In fairness, ang gwapo nga pala talaga niya kapag seryoso. Ang swerte ko pala na ako ang magiging asawa niya. Malas nga lang niya dahil sakit sa ulo ang magiging asawa niya. At yun ay ako. Pero at least, masarap magluto. Nagulat si Mia nang bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan at pagkahilo. Nasuka siya sa lababo at rinig na rinig sa labas ang pagsusuka niya. Anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Don Hugo na nagmadaling puntahan si Mia para hagudin ang likod nito. May problema ba sa niluluto mo? Umiling si Mia, saka pinunasan ang bibig niya. Tinignan niya ng makahulugan si Don Hugo. Masama ang kutob ko, Don Hugo. Kailangan natin pumunta sa ospital. Bakit? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, magpapatawag ako ng doktor para hindi na natin kailangan umalis. Sa tingin ko, buntis ako. Napanganga si Don Hugo at para bang tumigil ang mundo niya sa narinig. Nagulat si Mia nang makitang lumuha si Don Hugo saka siya niyakap. Sandali, hindi ako makahinga, Don Hugo. Simula ngayon, Mia, huwag mo na akong tawaging Don. Hugo na lang, Mia. Kung totoo mang buntis ka o hindi, pangalan na lang ang itatawag mo sa akin. Dahil ikaw ang magiging ina ng mga anak ko at ikaw ang magiging asawa ko. Napangiti naman si Mia nang marinig na sincere si Hugo sa kanyang mga sinabi. Hinagod niya ang likod nito. Sige na, tumawag ka na ng doktor para malaman na natin kung magiging tatay ka na. Ilang minuto lang ay dumating na nga ang doktor at binatik ng pregnancy test si Mia. Tinignan din ito ang vital signs niya at nakumpirma nga na nagdadalang tao ito.
Hindi naman magkamayaw ang mga sigaw ng mga tauhan ni Don Hugo dahil sa balita. May Little Hugo na sa wakas! Magiging tatay na si Don Hugo! Magiging ninong na tayo! Yay! Nakakatuwang makita na ang mga nakakatakot sa paningin ni Mia ay nakangiti at tumatawa. Hinawakan ni Mia ang kamay ni Don Hugo. Nakatingin sila sa isa't isa bago hinalikan ang kapwa mga labi. Makalipas ang isang buwan, nagdesisyon na si Mia na bistahin ang islang binili sa kanya ni Don Hugo at katulad ng pangako nito, doon din ginanap ang kasal nila. Hindi ka pa ba humahanga sa akin, Mia? Kaya kong ibigay sa iyong lahat. Magiging anak natin. Hindi mo pa ba ako minamahal? Baliw, bibisita ba ako kung hindi? Natigilan naman si Don Hugo. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo ako? Bakit ikaw? Mahal mo ba ako? Hinawakan ni Don Hugo ang pisngi ni Mia. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo. Hindi lang rin siguro halata pero matagal na kitang mahal, Mia. Ayoko lang sabihin dahil mas gusto kong ipakita sa gawa. Ginagawa ko tong lahat ng to para sa'yo. Dahil mahal kita. Napangiti naman si Mia. Mahal din kita, Hugo. Mukha lang akong hindi ka tiwa-tiwala pero kita mo naman, di ba? Hindi ako tumatakas. Hindi ko talaga tatakas. Binilan na nga kita ng isla. Ang kapal naman ng mukha mo kung iiwan mo ba ako. Sabihin mo lang kung gusto mong mapag-isa kasi bibilan kita ng sarili mong planeta. Baliw ka talaga. Masyado mo nang pinapangatawanan ng pagiging tatay. Naging daddy jokes ka na. Ang mahalaga, mahal kita at palagi ko yung sasabihin sa'yo para hindi mo maramdamang mag-isa ka. Ako rin. Mahal kita, Hugo. Handa kong isugal ang buhay ko para sa'yo. Natapos ang kasal ni Mia at Don Hugo sa magandang islang iyon, kasama ang mga bisitang tauhan din ni Don Hugo. Pagkatapos ay bumalik na ang mga iyon sa syudad at naiwan ang mag-asawa sa isla para umpisahan ang gabing masagana sa pag-ibig. Ilang buwan ang nakalipas, naipanganak na rin ang little baby boy nila at masayang masaya si Don Hugo dahil hindi man niya naranasang magkaroon ng pamilya dahil sa mga magulang niya, ngayon ay isa na siyang ama. Sisiguraduhin niya na hindi mararamdaman ng kanyang anak ang naramdaman niya noon. Sa tulong ni Mia na kanyang asawa ay magiging masaya sila habang